Mayroon lang po akong katanungan. Nagkakaroon kasi ako ng conduct ngayon ng kalye survey. So dito tayo mga kababayan sa Baseco. Mag-ikot-ikot po tayo dito. Magtatanong tayo sa mga kababayan nating nakatira po dito sa Baseco, no? So dito si Nanay, mayroon akong katanungan ay nung panahon ni Pangulong Duterte tsaka panahon ngayon ni PBBM, sino yung mas the best para sa iyo? Sino yung napupusuan mo, Nay? Noon at sa ngayon? Opo. Si Duterte talaga ako sa noon. Sa ngayon, si Sara ang gusto ko. Gusto ko nga sana si Sara naging presidente. Kaso, vice lang ang tinakbo niya eh. Malay mo susunod na isa na yung presidente. Sana. Maganda kasi siya maganda kasi ang mga Duterte magpalakad. Kita mo sa ngayon, si Marcos, si Bongbong, ang pangako niya bababa ang mga bilihin lalo sa bigas. Opo. Bakit ngayon ang bigas perteng mahal? Sobrang mahal. Wala nang 27, wala nang 30, 60, 56, 59. Mabubuhay pa bang mahihirap niyan? Wala na. Talagang ang mahihirap, maghihirap lalo. So mayroon akong katanungan, ano yung pinaka nagustuhan mong pamamalakad ni ex-president nating na si Duterte po? Ang pamamalakad niya noon? Oo. Maganda, marami rin siya nagawang mga project, mga proyekto. Marami rin siya nagawa. So ano yung masasabi mo, Nay, sa mga naninira ngayon kay Duterte, Nay, sa grupo ni Duterte, lalo na si Bibi Sara? Ako naman, hindi ako na ano dyan, ang iba dyan siguro, yung nabayaran, pero ako, hindi ako sa mga ganyan. Ang nakikita ko, na kung ano ang nagawa nila, yun ang pinaniniwalaan ko at magagawa pa rin nila siguro sa sunod na tumakbo pa sa presidente, pero ayaw ko lang kung tatakbo pa siya kaya handa na. Diba? Parang si Sara ang tatakbo ang presidente. Sana. Okay. Thank you, Nay. Ayan po ang support ni Nanay kay Hey guys, hello, welcome to my vlog. Wow. May tanong ako sa inyo. Sino mas the best? Sino yung napupusuan niyo? Duterte o Marcos? Duterte. Binababa yung yung bilihin. Libre niya kami niya. Kulit. Ayan. So as you can see, dito tayo sa Baseco. So meron na po tayong interview. Isa si Nanay, no? Talagang solid Duterte po si Nanay. So dito tayo. Nay, dito muna ako, Nay. Ayan. So grabe yung sitwasyon dito sa may Baseco, mga kababayan. Naging parking area na po itong area na ito. Ayan, o. Saka ang daming naglalaro, oh. Basketball to, no? Ayan. Kitang-kita nyo naman ang sitwasyon dito sa Baseco. Okay. Alright. Tatawid tayo dito sa kabila. Kaya may tanong ako. Sino mas the best at sino yung napupusuan nyo nung presidente pa lang? Si Duterte o Marcos? Sige. Survey ako dito. Ayan. So yung iba walang idino. Pero tayo tuloy-tuloy na po tayo ang ating pag-update dito sa lugar na ito. Dito mayroon nagbabalibol, oh. Doon pala yung sa kabila.
Nakaraan pagpunta ko dito, meron nagbabalibol dito eh. Ayan. Madilim-dilim nga lang to. Ayan. Dito tayo. Oh. Hindi kaya. Baseco Community. Dito magtatanong-tanong tayo dito kay Kuya. Magsasorby ako. Naitanong lang ako kung sino yung napupusuan mo nung panahon ni Pangulong Duterte saka panahon ngayon ni PBBM, sino yung pinaka the best para sa'yo? Sa kanilang dalawa? Oo. Parehas lang sila? Parehas lang sila, no? Yun lang para sa akin, ha? Wala na iba. Yun lang. Ayun, thank you Kuya. Peace bomb. Support government yan, no? Dito naman tayo kay ate. Hi ate. Ate, magsasurvey lang ako para lang sa vlog. Oh, kung sino yung... May ginagawa ako. Sige. Yun ang mga sector na nito. Tapos na sila ate. Ayan. Ano yung tinitinda ni ate? Ayan, ang ganda. Wow. Sige te. Ayan, dito tayo sa Baseco. Ito yung project ni ano dati. Ang nakaisip talaga nitong gawa ng pabahay itong Baseco ay si ex-mayor, no? Ex-mayor Isko Moreno Dumagoso. So kitang-kita nyo, ang ganda po dito. Ayan, Baseco Community. Ayan. So dito tayo, diretso tayo mga kababayan. So kung saan tuloy-tuloy po ang ating pagka-vlog for today's video. Ayan. So ipapakita ko rin sa inyo ang bagong hospital na natapos na at mag-aantay na lang tayo kung kailan to bubuksan. Dito lang yun. Ito yung hospital na project din ni Yorme. Ito yung Tres Corazon si Aquino General Hospital. Ayan. Ayan. Malapit-lapit na to mga kababayan, buksan tong bagong hospital na itinayo dito. So nakikita nyo, wala naman na maraming vendor dito, no? At, malinis naman na kahit papaano dito sa may gilid ng harap mismo ng hospital na ito. Alright. So ito ang bagong hospital. So as you can see, malapit-lapit naman to na tabuksan mga kababayan. Mag-aantay-antay tayo kung kailan to may open or mabuksan tong bagong hospital na itinayo dito sa may Baseco. So grabe din po dito sa kalsada dito kasi naubos na rin yung mga vendors dito, yung mga obstruction dito sa may area nito, no? So as you can see, solid. Ayan, Hospital Zone MMDA Manila City. Ayan. Ayan. Oop. Tres Corazon Aquino. Tres Corazon si Aquino General Hospital mga kababayan na nakasulat din. Tapos dun sa taas meron ding pangalan ni Corazon si Aquino mga kababayan. Tapos dun sa may gitna meron dong logo na lungsod ng Manila, Philippines. So as you can see, grabe naman po ito. Ang ganda, ang lawak at ang laki-laki
ng hospital nito. Actually nakapasok na ako dyan mga kababayan nung ginagawa pa lang itong hospital na ito. Nakabisita na po ako dyan sa loob at tingnan ko na hanggang Ropdik nakapasok na po tayo dyan mga kababayan. So dito lang po no, at magpapaalam na ako mga kababayan. So meron lang mga akong na-interview na mga kababayan natin. Yung isa ay solid Duterte talaga, you know? So support natin mga kababayan. So maraming salamat. At syempre sakali mang tatakbo ang ating butihing ex-mayor Isko Moreno Dumagoso, pag sakali natatakbo siya bilang senador, ayan, susuportahan natin mga kababayan, no? Ayan, so kung ano yung pagsuporta natin, kung ano yung pinapakita nating suporta sa kanya dati bilang tumakbo siya bilang pagkapangulo ng ating bansa, hindi po tayo pinalad, no? Kahit hindi tayo pinalad, talaga na mga susuportahan natin siya hanggang ngayon. At sana ipapanalo natin ang ating nilalaban bilang senador Isko Moreno Dumagoso. So maraming salamat mga kababayan sa panonood at God bless sa atin lahat. So thank you po.